Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman makibalita tayo dito sa katatapos lang na tournament na sinalihan sa Spain ni Miao Miao. Ang kaharap niya dito ay ang kasing edad niya na FIDE Master si Francisco Fiorito ng Argentina. Ayan, medyo mataas ang rating, 2370. At dito, kapag naipanalo niya mga kamatyas, IM norm ng lalaki ang makukuha niya. Matindi. Pero kailangan must win siya. Yan ang aalamin natin kung ano ang nangyari sa kanyang last round fight. Ang ginawa ni Miao Miao nag-E4, E6 si Fiorito, French defense, Knight C3 kinapture ang E4, Knight takes E4, Knight D7, mainline, Knight F3, Knight GF6, kinapture, Knight takes at nag-Bishop E3 develop, Bishop D6, Bishop D3, develop lang, castle, Queen E2, ayan. Ito ang medyo kakaiba at interesting sequence. Bookline pa rin naman. Kasi pag Queen E2, hindi pa mabasa ng black kung saan magkakasling ang white. Pwedeng sa king side, pwede rin sa queen side. 'Di ba? Medyo sinilled muna ni Miao Miao eh. At dito kasi kung magkakastle ka agad, magbi-B6. Yan ang latag niyan, magbi-Bishop B7, yan. Pero dito, Queen E2 muna at nag-B6 pa rin. Aral na aral ni Fiorito. Bishop G5. Ayan. Dito medyo may kakaiba na laman ang Queen E2 sa Bishop G5 na yan. At yan ang novelty ni Miao Miao na wala po sa talaan ng aklat. Dahil ang madalas ginagawa dito, castle queenside. Tapos magbi-Bishop B7, Knight E5. Yan ang pagkakasunod-sunod. Pero dito nag-Bishop G5. May laman ka agad eh. Bishop B7. Kasi, bakit kailangan mag-Bishop B7? Halimbawa, medyo tumira ng ganyan. Blanderatius ka agad. Kasi may capture, may Queen E4. Lalabas po, matak pa yung Queen E2. Queen E4, threatening matchas at threatening to capture the rook. Ganong katindi ang laman ng Bishop G5 novelty ni Miao Miao. Kaya nag-Bishop B7 kaagad si Pogi. Parang pang starstruck ang datingan eh, no? Ayan, control the E4 square at nag-Knight E5. Talagang binibigay ni Miao Miao ang G2 pawn para maka-atake sa king side later on. Nag-H6. Ayan, dito mga kamatyas, sige po, unang puzzle natin. Pakiramdaman nyo, ano kaya ang ginawa dito ni Miao Miao? Guess nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita. H4. Excellent move. Pasubo ang bishop sa G5. Yan ang unang parak and roll. Pakalmot ni Miao Miao. Mukhang malaki natutunan ni Miao Miao sa Pilipinas nung dumayo siya. Mas lumakas ngayon ah. H4. At nag-C5 lang. Y-effect. Deadma lang ang sacrifice na yan. Pero alamin muna natin para mas klaro ano ang mayroon pag kinapture yan. Mabubuksan kasi ang dangerous H-file papunta sa black. Napakadelikado niyan. Threat pa ang knight. Halimbawa, itakbo natin. Naku po. Matchas kagad. Sacrifice, Queen H5 check, King G8, Queen H7, matchas. Ganyang kabilis. Okay? Kaya hindi pinansin yan at nag-C5 na lang para makakurot ng pressure sa D4. Kinapture lang, B takes C5 at another strong move, Knight G4. Pamwersa talagang wasakin ang knight na yan or ang king side. At good defense din naman ang ginawa dito ni Fiorito. Pero kapansin-pansin, 17 minutes na lang, 1 hour and 19 minutes pa si Miao Miao. Layo ng oras. No? Mahigit isang oras ang lamang. Talagang nag-isip dito si Pogi. Ayan. O, teka muna mga kamatyas. Wala pa rin namang pinagbago eh. No? Pag kinapture, ganun pa rin. Okay, sige. Okay na ako. Bishop E7, castle queenside. Pag castle, meron na namang dangerous threat. Bishop H7, sacrifice, maku-queenless si Fiorito. Kaya ang ginawa, nag-Queen C7. Ilag lang sa D-file at pinuri na naman ng computer engine, good move. Matindi ha, uma-accurate ngayon ha. At nag-rook dito, yun lang ang mabigat na tira dito. Sapul sa computer engine ng tirang to.
Parang ang hirap maisip pero ito talaga ang tira ng computer engine din. Rook D2. Accurate. Rook D2. O, mamaya maunawaan natin na matindi. Knight takes G4, Queen takes G4, at nag-F5. Okay? Queen E2. Ayun, nangahas ng capturein ang bishop sa G5. Siguro dito medyo naguluhan na si FM na parang iba na ito parang pwede nang capturein to Medyo naguluhan na siya. Kinapture, Rook F7, Bishop C4. Yun lang ang tulis niyan, ang lakas. Rook F8, nag-H takes G5. Ayan, na-brand X dito. Si Meow Meow. Dapat daw ang tira ay yung mabilis. Na Rook D7, may Queen F4 check, King B1, at siguro ang kinaiilangan dito ni Meow Meow, baka matirahan siya ng Bishop C8 na hindi makakapture sa Bishop kasi nga yung Queen nakapin. Pero ito lang pala gagawin, ang lalim pala. Malalim. Pag kinapture yan, may Queen G6 threatening matchas. May pagka-positional effect kaya medyo parang naihinto ni Meow Meow yung ganyang katindi. Galing parang tulog pero ano ang solusyon? Yan ang tanong kung paano pipigilin yan. 'Di ba? Baka dito pag nung nakita ni Meow Meow na may Bishop C8, tinigilan na niya Ay, mapipin ako. Baka ganun pero balik tayo. Rook F8, kinapture muna. Bishop takes G5. Aba, teka muna. Nagpapin din. Ay, grabe kaya pala. Sige po, second puzzle tayo. Daming puzzle sa laro ni Meow Meow. Pakiguess niyo yung good move na yon. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Ang bigat pala nung capture na yun. May Queen takes F5 pala. Talagang pamigay yung tore. Pamigay Pero, eto threat. Walang magawa yung black. Naka-freeze. Parang tipong expose ang king Check. Ayun, tuluyan ng bumigay. Si Fiorito. Dapat daw Queen D6 check, King C1, tapos G6. Nako po. Kawasak ng utak yan. Queen G5. Biglang pepreno lang ng ganyan. Pero yan pala accurate, no? Tama pala yan, no? Oo nga, no? Yung pala Queen D6 pero hindi nakita. Nag-Rook D8 check King C1, Rook D7. Na ang idea ni Fiorito, pag chinek, tatakbo lang yung king. Chumek nga, King F8, Queen H8 check, King E7. Naku po. Takbo hanggat may lupa. Nagtatakbo yung king. Ayan. Nag-King F6. Pero, teka muna. Paano kung dyan pumunta? Ano mangyayari? Rook E6. Matchas kagad. Okay, solve na tayo. Dito naman tayo sa F6. Queen H4 check. Good move. King G6. Queen G4 check. Good move again. Pag nag-King H6, Rook H1, mamamatchas. Only move harang na lang, pampatagal lang. Pag naman nag-King F6, Rook E6 matchas kagad. Kaya, napilitan si Fioritong mag-King H7 para pag tsumik nga naman dyan, tatakbo doon sa G8. Pero, eto po ang hindi inaasahan. Queen H5 check, resign si Pogi, mga kamatchas. Bakit? Kasi pag nag-King G8, ayun pala matchas, di makaharang, nakapin. Grabing kalkulasyon ng binigay dito ni Meow Meow. Napaka-importante pa ng last round niya. At dahil dyan, eto po, tingnan nyo. Lumabas kasi sa isang, nagpo-promote ng women's chess. Sabi dito, to earn an IM norm today, Lu Miaoyi must win with white against a kid the same age as her. Francisco Fiorito, 2370 ang rating. She already beat him with white in the Blitz tournament. Naglaban na pala sila. Ayan. Pero dahil nanalo, matagumpay na maiuwi ni Meow Meow ang IM norm ng lalaki. So kulang na lang niya ay 2 IM norms and to reach 2400 FIDE rating. Yan po mga kamatchas. Okay, congrats kay Meow Meow. Nako. Laki ng natutunan niya dito sa Pilipinas nung nagpunta siya rito. Talagang sabi niya,
at yung mother niya sincerely sinabi ang lalakas daw ng mga Pinoy, lalo na sa depensa. Kaya siguradong naging bahagi po ang Pilipinas, no, para mas tumatag si Meow Meow. Okay? Galing. Congrats. I am Norm na lalaki. Woo! O ano, pa-kimchi naman. Di bale, may message ko na lang yung mother ni Meow Meow. Lagi ko naman pong ka-message sa WhatsApp. Ayan, i-congrats ko lang. Okay, kung kayo po ay may mga komento sa naging larong ito, comment nyo lang po, lapag nyo lang sa comment section below. Pakishare nyo na rin po at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, subscribe na kayo. Ganun din, mag-follow na kayo sa ating Facebook page Kamachas para lagi kayong updated sa mga detalyadong pinopost natin doon, mga chess news, etc. etc. Follow na po kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.